Magandang umaga po ulit sa ating mga kasamahan po natin. Ngayon po ay magkukwentuhan po ulit tayo dito po sa area po natin. Ah, nung isang araw o nung isang nung ako po ay nag-vlog, nasabi ko po sa inyo na may mga ahas dito na gumagala-gala, hindi natin alam kung saan sila naririyan. Pero naniniwala po ako na nadyan po lang sila. At ngayon po, ipakikita ko po sa inyo yung pinaghubaran nilang balat. Ang tawag po sa amin pinaglulunan. Yung po bang balat na pagka po sila lumalaki na, hinuhubad po nila yung kanilang balat para po maka-expand uli yung katawan nila o lumaki pa uli sila, lumaba. Kaya po ako ay sa totoo lang po, ako'y lagi po akong may kaba sa lugar nito kasi nga po, ninakuha po ako dito na pinagbalatan ng ahas. Hindi ko po alam kung anong tawag sa inyo. Ang tawag po sa amin ay pinagbalatan o di kaya ay pinaglulunan ng ahas, yung kanyang mismong balat. Ipakikita ko po sa inyo para po sa maniwala po kayo kung gaano kahaba rin po ang nakita ko. Hindi naman po masyadong malaki pero ah, siguro sa panahong ito kasi almost 2 months na kasi o almost 2 months na nga nung makuha ko ito. Ngayon po ipakikita ko po sa inyo ha ang, ang pinagbalatan ng ahas. Ito po. Ito po siya. Oh. Kita niyo po ba? Halos kasing taas ko na po. Oh. Ito po. Oh. Ito po siya. Oh. Pag nakikita ko po itong balat ito, kinikilabutan po. Oh. Kasi po, halos halos ano na po ito eh. Halos hindi pa na. Ito po yung umiksi na. Pero nung ito po yung makuha ko, sinukat ko po sa aking ganito, sa aking height. Eksakto po yan sa ano, sa lupa, sa aking height. Ay ako po ay 5'5". Maaaring ito ay nasa 5'5 or 5'6 nung panahon ito. Hindi po siya umiksi. Ngayon, tinanong namin do sa kaibigan o kaklase ng aking anak kung anong nagmamayari o anong uri ng ahas ang may-ari dito o naglulun nito. At base po sa kanyang karakteristik na balat na ito po ay isang Philippine Cobra. Philippine Cobra. Kasi po ang kulay niya ay para nag-gray na nag-silver. At maaaring totoo nga po yun kasi may nakita po ako doon. Doon ko po ito nakuha eh. Doon sa Kamalig o yung sa bahay ng manok. Doon po doon. Siguro po malaking-malaki na ang ano ito, ang ahas na nagmamayari nito. Maaaring totoo po na ito ay Philippine Cobra dahil sa kanyang karakteristik na kanyang balat. Ngayon kung ito po ay sawa, ah hindi po ganito kasi ang sawa po ay may mga iba't ibang kulay o design. Maganda po ang kulay ng sasawa. Pero ito po, kung kayo po ay nakakita na rin ng Philippine Cobra o Ataybia kung tawagin dito sa amin, ano po siya, kulay bronze na makintab. Sa kulay pa lang may matatakot na kayo eh. Ito po siya, itong mahaba na po to kasi 5'5 po ako, malit lang po, 5'5 ako, pero ito ay sayad dati. Ngayon sa nung pagkakabilat ko, siguro po umurong na siya. Kaya medyo lumit, pero malaki na po to kung tutuusin. Kaya ganun po ako ingat na ingat. So ganun po doon sa hindi po nakakaalam na ang ahas po ay nagbabalat ng ganito. Yan, naguhubad po sila pagka po sila lalaki na. Maganda nga pagkakahubad niya, buong buo. Pati doon hanggang sa may ulo.
hanggang buntot, buong buo po yan. Kaya ako po ay nag-iingat din dito at ako'y laging may kaba dahil yun nga, ito po ang ebidensya na meron po dito. At saka nakakita na po talaga ako dito ng kulay bronze na makintab at saka kulay black na ahas. Ngayon, tinignan ko po sa internet kung ano po yung black. Yun po yung mga kumakain ng itlog ng manok. Hindi ko lang po alam kung anong tawag, nalimutan ko na po eh. Yun po ang malimit na kumakain ng itlog ng manok, yung kulay black. Napanood ko rin po sa YouTube. So, ngayon, ang pinagbabasihan ko po na lagay muna natin po dito. Ang isa po sa pinagbabasihan po natin na may ahas dito po ay kaya po hindi rin ako nag-aalis ng manok. Alam mo niyo po na mga manok, ano po sila, mabilis ang pakiramdam, tapos matalas ang mata, hindi naman literal na matalas, kundi maliwanag ang mata nila sa mga maliliit na bagay na kumikilos sa kanila, kinatatakutan din. Mostly, pagka sila palibasa, kilala ko na ang kanilang body language, tsaka yung attitude ng mga manok. Pagka sila nakakita ng mga predator o predator baga, yun po, ay ano po sila, may sound silang ginagawa. Parang, kumbaga sa hindi ko naman po magagaya ng gusto pa, pero ang naririnig ko, kalimitan ay ganito. Parang sinasabi nila, tuk, 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 tapos ganun, gumaganon-ganon po sila. Ay, tapos ang mata po nila, at saka leeg, puro sila nakaganon, naka-straight na ganon, at nakatitig doon sa bagay na kanilang kinatatakutan. Ngayon po, pag sila gumawa ng sound na ganon, kahit po ako'y malayo, tinitingnan ko po sila kung saan sila nakatingin at kung bakit at kung sino o kung anong kanilang tinitingnan na iyon. Pero kalimitan po talaga, maraming beses na pag narinig yung ganong sound nila, hindi ko po maipaliwanag sa inyo kung anong sound yun kasi once in a while lang po yung kada sila may makikitang ahas o pusa kaya. Pero mostly sa ahas mas takot sila sa ahas. Iba ang ano nila, iba ang kanilang kikinikilos tsaka yung kanilang paningin pagka sa ahas na. Minsan nga po, nag-ingay sila ng gano'n, gumawa sila ng sound. Tapos, alam ko na may kinatatakutan sila, puro sila nagtingin doon. Hindi ko po talaga makita, titig na titig ako doon sa tinititigan nila, hindi ko naman makita. Yun po pala, yung part na lupa, may parang, parang may bitak ba? Parang may crack yung lupa, yung pala nakasipit doon. Ay di hindi po ako naalis sa pwesto hanggat hindi ko nalalaman kung ano yung kanilang kinatatakutan. Hindi naglaon ay nakita ko po, lumabas po yung ahas. Ay talaga po ako takot na takot kasi alam niyo naman po ang ahas pag nakatuka siya. Tapos na po, napakahirap po, mahirap po makasurvive sa tuka ng ahas. Lalo yung mga makakamandag. Gaya nito, makamandag din to. Yung ahas na to, yung magmamayari nito. Kaya sana naman, ah, huwag naman dumayo uli rito ang ahas. Kaya lang, hindi nyo maiwasan po kasi maraming puno dito, medyo malamig na rito, hindi kagaya dati. Na wala po itong mga saging, puno ng bayabas. So, tandaan nyo po, kung kayo man nasa bukid, siguro alam na rin po ng mga taga-bukid dyan, na pag may alaga kayong manok na alpas, pag sila gumawa ng sound at saka may titig na titig sa isang lugar, medyo maging aware po kayo o mag-observe din po kayo. Baka kagaya po ng na-experience ko rito. Yun lamang at salamat po.